And good day mga bossing. Ito, muli Doc Arman dito sa Moto House nagbabalik. So, ito lang meron lang ako i-share sa inyo mga boss, mga master. So, ito yung unit natin kasi ito yung ating ADB 160. So, ahead na siya. Kumbaga, sobrang late na para dun sa schedule ng change oil. So, nasa tumakbo na siya ng around 1,900 something magto 2,000 kilometers na. So lagpas na tayo dun sa limit ng 1,500. Pwede naman mag 2,000 actually kung halimbawa ang gamit mo yung mga polysynthetic na oil. Kasi yung gamit kasi natin yung mineral oil lang, na ito yung gamit natin yung Motul. Ayan. So check natin mga sir, mga lodi, kung safe ba na paabutin pa ng ganyang katagal o ganyang ka layo na yung tinakbo yung mileage niya. So almost 2,000 kilometers. So ngayon lang kasi ako nagkaroon ng time talaga. Siyempre sobrang busy natin. At ngayon ko lang na malayan pala. Ngayon ko lang napansin. Kasi ngayon ko lang na-check yung mileage ko kasi sobrang busy natin. Yung pala nasa almost 2,000 na tayo, malapit na. So, ang gagawin natin, change oil muna tayo. Tapos mamaya check natin kung gaano karami yung natirang langis o yung oil dun sa yung natin, ayan, yung drain natin. So, mamaya sukatin natin. So, meron naman ako dito yung pinagpalitan, yung pinaglumaan na wala nang laman. Ayan. Actually, ito yung lagayan nung salinan ko ng yung imbudo. Dito ko nilalagay sa imbudo para yung tulo ng imbudo, na yung tulo ng langis na galing sa imbudo dito pa pupunta. So, ang gagawin ko, sasalin muna natin dito. Ito yung gagawin ko ng lagayan nun. So, salin muna natin yung langis mga lods. Tapos, mamaya, samahan nyo ako, check natin kung gaano karami yung natira doon sa, kasi ang nilalagay ko dito sa unit natin, kasi ang required kasi dito nakalagay 7.5 lang. So 750 ml lang. So ginagawa ko dito is 800 ml na. So salin muna natin 'to. Yan. So saka nga pala ngayon medyo napapansin ko yung bagong labas ng Motul. Kung napapansin niyo sa mga regular na gumagamit ng Motul papansin niyo medyo dark na yung kulay niya. Medyo dark na yung kulay ng oil kumpara dito sa ito kasi yung unang packaging. So ito yung una, so ito na yung pangalawa na, ito na yung bagong label, baga yung packaging label ng Motul. So yung una kasi medyo light yung kulay, ito medyo dark na siya. Yan, papansin niyo medyo dark na. So sa mga nakakapansin, tsaka yung amoy niya medyo same pa rin naman yung amoy niya. Amoy langis pa rin. Ayan. So salin lang natin 'to, tapos mamaya check natin kung gaano kadami yung natirang langis, kasi almost 2,000 kilometers na yung tinakbo ng unit natin. So ngayon ko lang napansin ko lang kaninang umaga. So tuturuan ko din sa inyo kung paano yung kung paano ako nagbabase ng kung kailan ako mag-change oil. So, share ko na rin sa inyo mamaya mga lodi para at least may idea din kayo. So, ito pala yung ginagamit ko pala dito is Motul scooter. So, 800 ml yung nilalagay ko. So, wala namang problema yan. So, 800 ml. 7.5 kasi, 750 kasi yung nakalagay dito sa dipstick ng, kumbaga yung dipstick ng Honda ADB. Pero sa P6 nakalagay 800. Ewan ko bakit ganun, iba-iba. Wag lang siyempre, wag lang sosobra sa Wag lang sosobra sa 800, yung mag 850 ka o may 900. So lalo na nailagay mo yung buong bote ng 1,000 baga 1 liter talagang ang mangyayari, susuka talaga ng langis yan. O kaya naman mapapansin niyo yung takbo ng motor medyo pigil. Yan. So naisaling ko na. So, bigyan ko rin kayo ng isang tip mga boss. So, pag nagsasalin tayo ng langis, lagyan nyo ng plastic kung wala kayong basahan. Lagyan nyo plastic tong part dito sa ilalim, lalo sa may tambucho. Para yung tulo, kasi hindi maiwasan magkaroon ng tulo yung halimbawa nagsalin kayo, yung gagamitin yung embudo, o kaya yung may, katulad ito may embudo sa may hose.
Sa tumutulo yan. Ayan, kasi nyo to may tulo. Ayan, kita nyo, tumulo na. So, di maiwasan may tulo yan. Ang possible niyan, yung tulo ng imbudo, didikit yan doon sa langis. Ay, sa langis. Didikit yan sa tambutso. Doon yan na ano. So, mangyayari, magkakaroon ng mark doon sa tambutso. Tapos, pag uminit na, magkakaroon siya ng mga markings na baga patchi-patchi. So, pangit na material. Katulad dito, ayan, nakita nyo, may mga tulo siya. So, yan lang, bigyan ko yung tip para at least pag nag-change oil kayo, ayan. Kaya pala yung dipstick, siguro din nyo malinis bago nyo ikabit. Ayan, katulad nito, nilinis muna natin na maigi. Ayan, so suksok lang natin. So, ito yung ano, yung basic lang ng pag-change oil. Ayan, so ganun lang naman. Ayan, so hand tight muna. Pilitin nyo yung pinakakayang matigas. So, mamaya gagamit ako ng konting ano to, pliers para medyo ano. Pero lagyan nyo ng basahan para hindi mapingas. So, ayan, nakita nyo. May mga leak. Ayan o. Diba? So, pag ganun tayo mag-change oil. Okay. So, natapos ko na yung change oil. So, ito na. Ang gagawin naman natin dito ay ipapakita ko sa inyo kung paano kung ipapakita natin kung gaano kadami natira. Kung safe ba, ito na yung pinag-change oil natin. So, ito mga sir walang cut yung video natin para makita ng madla na yung ginawa natin ay totally no cut. Ibig sabihin walang halong ano pandaraya o hindi edited. So subukan ko isalin mo lang kung pwede dito, medyo alanganin. So kailangan pa rin natin na imbudo. So kailangan ko na imbudo. Ayan. Wait lang mga sir ano ko lang yung ano. Paano kung medyo may hirapan tayo ng konti. Wait lang ha. Tatanggalin ko lang tong ano. Tanggalin ko lang tong hose. Ayan, wait lang. Ito muna tayo. So pagpasensya nyo na ha. Tanggalin ko lang tong ano. Tanggalin lang natin tong hose. Ayan. Para ito lang yung budo. Sasalin natin dito. Okay. So ito na. Sasalin na natin mga sir ha. Check na natin kung gaano kadami yung natirang oil na ito. Use oil na tawag dito. So gaano karami natira sa loob ng almost 2,000 kilometers na tinakbo ng unit natin. So dahan-dahan lang syempre. Okay. Oh, yan na. Aba. Siyempre wag na natin lahat ilagay kasi ito yung may tirang laman pa to kanina. Nakita niyo yung may mga kulay parang brown, medyo dilaw-dilaw na yan. Gray, ayan. So tira na yan kumbaga bago tayo mag-change oil. May laman pa ng konti ito Okay, so ito, tira natin ng konti. Okay, so mga lodi, mga master. So ito yung ano. So kumpara natin makita niyo yung kulay para at least makita niyo yung difference. Ayan, so ito yung walang laman. Ito yung may laman. Ayan. Natin ilaw para kahit paano sana makita. Okay, marking. So 700 ml dito. So 800 hanggang dito. So hanggang dito yung 800. Ayan, so all goods naman mga sir, mga boss, mga master. Ayan. Sa loob ng ano, mahigit kumulang mahigit 1,900 kilometers. So magto 2,000 kilometers na. Ayan. So ganyan kadami yung natirang oil natin. So kita nyo yun hanggang dito. So halos puno pa rin. Halos puno. So sobra sobra tuloy. Nasa 800 pa rin siya. Ayan, so 800 ml. Ayan. Okay. So 800 ml pa rin yung natirang langis natin, mga master ko. Lodi natin dyan. So hindi ko pa sinagad may natira pang konti dahil syempre may konti kasi itong na may mga oil pang konti natira dito bago ko drainin. So hindi ko na pinakita yung pag-drain kanina dahil ano naman yun kumbaga alam nyo na yun paano mag-drain, di ba? So ito lang pinakita ko yung pagsalin tapos
yung sinukat natin, gaano karami. So, okay naman, nasa 800 ml pa rin. So, hindi naman siya nag-loose o di naman siya nagbawas. So, sa loob ng 1,000. Pakita ko sa inyo yung yung tinakbo, yung mileage nito, mga boss. Okay, so ito yung mga loading yung sinasabi ko sa inyo. Sana makita, medyo against the light pala. Kuha tayo ng pati pantakip. Yan. So, para makita natin, so kanina ko lang kasi napansin, zoom natin. So, zoom natin dun dito sa may part na to, tapos lipat natin sa oil. Ay, para malaman, ang ginagamit ko kasi dito yung trip, para malaman ko yung ating so HTC, so ito yung total natin, 29,923 kilometers na yung total ng tinakbo ng motor. So ito yung ating trip A, ito yung trip B, so same pa rin yung trip A at trip B natin, hindi ko kasi nire-reset. So ito yung tinakbo ng motor natin nung nag-change oil tayo nung una. So ito na yung total niya, so 1,944.5. So almost na lang 500 something 560, tama ba? 565 kilometers na lang, so 2,000 na yung tinakbo. So ganun na katagal o kalayo. So yun, nakita nyo naman. So nakita nyo naman mga lodi. So ganun na katagal yung biyahe natin na itinakbo nito. Pero yung natirang oil dito sa atin ay nasa 800 naka-post. Hindi ba? Ay, hindi, sorry. Maandar pala tayo. So, yun. Nasa okay naman. So, all goods naman. Pero sinare ko lang to hindi ko sinabing gayahin nyo yung ginawa natin na, okay lang pala. So, okay lang pala more than 1,500 kilometers. So, depende po yan mga boss, mga master. Depende yan sa unit natin. Kung kabisado nyo yung unit nyo at hindi siya nagbabawas ng langis. Kumbaga, nag-change oil kayo every 1.5, ganon, na napapasin nyo, bumababa. Ay, konti na may nababawas. So, wag nyo napabuti ng katulad ng ginawa, nangyari dito, yung more than na siya. Kulang-kulang 2,000 kilometers na. So, wala namang problema sa langis. Kasi okay, kasi kabisado ko yung unit natin, kaya alam ko na hindi siya nagbabawas na langis. Pero ngayon nasobrahan tayo sa kasi dapat tayo sa 1.5. Minsan nasa 1.5, 1.6, 1.7 ako So ito naging 1.9 o 2,000 na. 565 kilometers. Alam, 2,000 kilometers na. So, hindi ko sinabing gayahin nyo. Pinakita ko lang sa inyo na hindi naman pala mauubos yung oil, hindi pala mababawasan, halos wala nga, kung baga hindi nga bumaba yung level. So nasa 800 ml pa rin, hindi siya 700, hindi 600, wala sa kalahati Kasi okay yung yung consumption sa langis. So ito, share ko lang sa inyo, may technique ako dito. Ayan. So yung technique ko dito pag wait lang. Okay. So ang technique natin dito pag tayo nag-change oil. Dito yung natin, yung tinitingnan ko. Ito yung trip A at trip B. Yan. So diyan lang ako nagbabase. Hindi na ako nagbabase dito sa ating kilometers. Kasi minsan pag hindi mo na nasunod to, halimbawa 29, ayan, ilan na lang yan, 80, 70, na lang, 77, 77 meters na lang. So na siya. 30,000. So, minsan hindi na susunod yan. So, ang ginagawa ko, pinaka mas accurate ay dito. Yung trip A, trip B. So, dito ako nagbabase ng change oil. So, kung gano'n nakalayo. So, nare-reset yan dito. So, long press mo lang naman yan. Mare-reset na yan. Okay, reset na. Trip B, reset na rin. Yan. So, dyan lang ako nagbabase. So, meron pa, para ma-double check nyo. So, yung double, so hindi ko yata mapipindot ngayon. Kasi kailangan naka-off yung susi, yung key, para mapasok mo yung chains. Yan, katulad yan mga sir. So, pinakita ko sa inyo. Na siya, di ba? Yung tinakbo nito is nasa kulang-kulang 2,000. Pero hindi pa lumalabas yung oil indicator dito sa baba. Ibig sabihin, wala pang oil indicator na mag-change oil ka na. Pero,
pansin nyo, yung tinakbo nasa kulang malapit sa 2,000 kilometers na. So wala pa yung oil change. So yun yung isang tips ko sa inyo na kung gusto nyo, doon kayo magbase sa trip A, trip B. Kasi sa trip A lang, yan, walang problema doon sa dalawa. Kung saan kayo magbase doon. Basta doon nyo makikita yung total tinakbo kasi. Yan, pag halimbawa bagong change oil. So katulad nito, hindi lumabas yung oil change niya, pero magto 2,000 kilometers na pala. So kung magbabasehan nyo yung dito, yung lalabas lang yung oil change, so malayo na mangyayari na. Baka sobra na kayo sa 2,000, baka 2,500 or 3,000 na baka bago pa lumabas yung yung oil change dito. Yan. So try ko lang kung papasok tayo sa Pasensya na, medyo hindi ko makapa dahil binalutan ko ng plastic dahil hindi ko pa napapalitan ng yung lagayan dito para sa saki. Nasaan na ba yan? Subukan natin kung papasok. Nako, hindi hours yung oras yung lumabas. Hindi. So pag pakita ko sa inyo, hindi ko lang mapindot kasi hawak ko sa cellphone. Pakita ko lang sa inyo paano yung yung nasa loob ng natin sa langis, yung tinakbo, yung total lang tinakbo ng oil natin. Ipasok ko lang yung sa system para makita natin. Okay, so ito napasok na natin yung oil change. So kita nyo nagbi-blink. Ay sabihin nasa nasa oil change, yung nasa tawag dito, nakaselect tayo doon sa oil. So mapapansin nyo, yung tinakbo niya. Bago lumabas yung oil change, dapat nawala. Nakita nyo naman yun. So 4,000 something pa. So bago lumabas yung indicator ng oil change, so dapat napakatagal, di ba? Kita nyo, 4,000 pa. Ibig sabihin, dapat mag-zero pa yun. So, ganun katagal. So, ibig sabihin, kasi nakaset tong natin, parang lumasi 6,500, parang ganun, 6,500. So, napakatagal pa. So, yun yung naging niya. So, pag aantayin nyo lalabas yung oil change, masyado lang mahaba. Sabihin, yung langis na ginagamit o tumatakbo sa makina ninyo ay sobrang gamit na. So, pwedeng mag-cause na yun ng mechanical failure kung sakali. Siyempre, overuse na. Yan. O kumbaga saan, overdue na yung oil. So, kaya dito tayo nagbabase sa trip A, tsaka trip B. Yan. So, ito, 0-0 na kasi bagong salin. Yan. So, dyan tayo magbabase uli. Kung kailan tayo uli mag-change oil. So, yan lang mga sir. Share ko lang sa inyo. At least magkaroon kayo ng idea na kapag nag-change oil kayo, so saan kayo pwedeng tumingin sa trip A ako sa trip A ako nagbabase. Depende sa inyo saan nyo gustong kung pwede naman kayo sa mileage mag-check. Yung nga lang dito 'yon, 'di ba? Mileage. Yan, pwede sa mileage. Yan, mileage. Kung lagi kayong aware, o kumbaga meron kayong picture lagi, halimbawa nag-change oil kayo, pinipicturean nyo. So, nung nakaraan pala 30,000 kilometers ako nag-change oil. So, dapat 30,150. Tama ba? Ay, hindi. 31,500 dapat susunod. Parang ganun dapat yung magiging susunod na change oil. Pero ako, so, sa akin, para mas madali, o mas sa akin, mas nadadalian ako. Pag doon ako sa trip A, trip B, nagbabase. Yan. So, yun lang naman. Share ko lang. At least magkaroon kayo ng idea na huwag kayong kakabahan kahit papaano. Pag sumobra kayo, kahit sumobra kayo sa 1,500, 1,700, 1,600, 1,800, 1,900, ito nga 2,000 na. Yan. So, huwag kayong kakabahan na baka masira yung motor ninyo o magkaroon ng problema. Pero, siyempre, mas the best pa rin yung lagi tayong updated. Kumbaga, lagi kayong every 1,500, change oil lang kayo. Ako kasi, sanay ako dito kasi kabisado natin yung unit natin na okay lang. Kabisado natin, syempre, iba talaga iba rin pag kasi iba pa rin pag ikaw yung may-ari, ikaw din yung mekaniko. So, alam mo yung kung paano tumakbo, kung paano yung sistema, kung okay ba, kailangan ba natin mag-change oil lang maaga o pwede tayong lumagpas dun sa duration ng change oil. So, ganun lang naman mga lods, mga master. Yan. Okay, muli, dito si Doc Arman sa Motos. God bless sa atin lahat mga bossing. Bye-bye!